is sustained or rejected shall not be in order. Ibig sabihin, hindi pinapayagan ng rules ng impeachment court na magkaroon ng reconsideration ng desisyon. So, kung ganito ang binibigkas ng ating batas tungkol sa impeachment, ibig sabihin, wala na talagang pagkakataon na mag-file ng petition or ng appeal ang kung sino man ang natalo sa Korte Suprema or sa anumang sa liga ng ating hudikatura. Ngayon, ang tanong dito is, wala namang sinasaad sa Constitution or sa ibang batas na pwedeng i-cite tungkol sa impeachment na nagpro-prohibit sa appeal or pag-angat sa Supreme Court ng petition for certiorari. Halimbawa, yung petition for certiorari, lagi nating napapag-usapan, kapag inabuso ng isang korte ang kanyang poder sa paghusga sa isang issue, pwede siyang masubject nung naagrabyadong partido ng isang mungkahi sa mas nakakataas na korte para mabago yung pag-aabuso ng mas mababang korte, in this case itong impeachment court, no? Pero ang sinasabi ng marami, ang desisyon ng Senate sitting as the impeachment body is final and executory. Bakit? Sa dahilang sa Constitution, ang sinasabi dito, ang meron lamang karapatan na magdesisyon tungkol sa impeachment ay ang Senado, wala nang ibang korte. Pero, attorney, kahit na ang debate ay point of law, na tulad ngayon, di ba, the raising, ang isa sa mga depensa ng Chief Justice ay point of law, na sinasabi rin dati at umagri ang Senate before na maaaring i-apila ito sa Korte Suprema for the guidance of the Senate Impeachment Court. So what if yun ang naging basis at nag-rule ang Supreme Court na hindi, mali ang interpretasyon ng Senado? Well, sa aking palagay, naging klaro naman ang posisyon ng Senate Tribunal dito. Mula pa, sinasabi nila na ang Senate sitting as the impeachment body lamang ang may karapatan na maghusga sa ninumang opisyal na nasasalang for impeachment. So, alam na natin kung anong gagawin nila kapag nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, ay sa aking palagay, i-disregard nila ang desisyon ng Supreme Court. Attorney, matatandaan natin na may mga matters na rin na iniakyat itong depensa sa Supreme Court noong mga nakaraan, mga petitions po. And we have noticed that wala naman pong naging aksyon ang Korte Suprema, although hindi po nila ni-reject din itong mga petition na ito. Sa tingin mo ba, what they're doing is also giving the Senate the leeway to decide and try this matter? Sa akin, doon naman ako nagkakaroon ng karagdagang respeto pa sa ating Supreme Court, no? Dahil maraming nagbibintang na kesyo hawak daw sila ng isang dating pangulo or hawak ng influence ng ating punong mahistrado, pero to the Supreme Court's credit, kahit na merong mga petisyon na nakasalang sa kanila, ang kanilang ginawa lamang ay hiningan ng komento, hiningan ng submissions ang bawat partido, pero they have exercised judicial discretion na hindi nila tinangkang pasukan ang poder na ine-exercise ng Senate na umuupo bilang impeachment body. So meron silang respeto rin sa kapwa-ahensya ng gobyerno para hindi paghimasukan at hindi yurakan ang sinasabi ng Senado na sarili nilang karapatan sa ilalim ng saligang batas. Siya nasabi nga ito kahapon ni Justice Villarama na siyang ponente ng magiging desisyon sana dito sa Senate impeachment trial, ano? Na ito na ba yung dating akto at gawain ng Supreme Court? Sa yung itong tawag dito, hindi ko masyadong napagtuunan pa ng pansin yan tungkol sa Supreme Court, ano? Pero again, in fairness talaga, Chief Justice Corona is just one vote, no? And hindi nga siya laging bumoboto. So I think the Supreme Court, nakita natin employees are supporting the Chief Justice, pero wala tayong naririnig from the justices themselves. I think pinakita din nila yung independence of mind ng bawat isa. As a last question, Shawa, pero hindi pa for today, no? May ipapasok tayo ibang panauhin. Kanina sabi mo, hindi ito ang ending. Ito ay umpisa lamang. Bakit mo nasabi yun? Hindi kasi kung tutuusin, no? I think Chief Justice Corona, parang ang wish ko talaga, in a way, sa nakita ko sa batay sa aking nabasa, conviction. Kasi nga, gusto nating isend na yung Chief Justice kapantay lang nitong judiciary employee na natanggal sa trabaho dahil hindi niya sinama sa salin niya ang sari-sari store. Ibig sabihin, pantay-pantay ang lahat. Even the Chief Justice just like us. Yun lang. Pero I think the Chief Justice, pinakita niya ito dito sa impeachment court to second appearance niya. He's not as sinister as
people perceived him to be. Meron siyang karakter, mapagmahal din sa pamilya. You know what he can do? He can probably have, after conviction, a career of resurrection, just like President Estrada. Di ba, he can be, baka mas makatulong kasi siya, baka kung Chief Justice siya, kasi di ba, President Carter, for example, nung presidente siya, hindi siya masyadong magaling, but as a former president, parang mas magaling siya. What, he can have a career of resurrection as an elder statesman dahil naranasan niya ang lahat ng ito. Siya, ako naman, ang final question ko sa iyo ay, para sa iyo at historically, what is integrity, probity, and independence? Well, tandaan natin, beauty question. Siyempre, huling tanong eh. Dapat napakalalim naman ang tanong na yan. Ano? Hindi, basta ganito lang. Ginagawa mo yung tama nang sa tingin mo ay tama at naaayon sa batas, sa tamang interpretasyon ng batas. Kaya may abogado, tayo ay tumulong. Yun lang. Bottom line talaga sa kulturang Pilipino, kalinisan ng loob at kalinisan ng kaluluwa. Yan ang pinaka-importante sa Pilipino. Kahit napakatalino ng isang pinuno, ng isang tao, kung hindi siya nakikitaan ng kalinisan ng loob at ng kaluluwa, ay babagsak ang kanyang pamunuan. Yan ang nakita natin sa kasaysayan. Mamaya, makakasama pa natin si Xiao Chua, samantala Attorney Joey. Maraming mga nag-uusap-usapan na tungkol dito sa how the senator judges will be voting today. Para sa iyo na isang lawyer at nakita mo yung mga ebidensya, anong masasabi mo sa taong bayan? Siguro ang pinakamahalagang takeaway or leksyon para sa ating taong bayan dito ay ang katotohanan ang dapat nating laging maging gabay sa anumang gagawin natin. Dahil sa aking palagay, ang ating mga senator judges, especially yung mga abogado, ang hinahanap dito ay ano ba yung katotohanan na mapapatnubayan ng ebidensya o ng mga kasulatan o ng mga karagdagang testigo at ang pakay at dulo ng bawat paglilitis at kahit anong proseso ay ang matuklasan natin kung ano ang katotohanan. At sa aking palagay, ang magwawagi dito sa paglilitis na ito kapag tayo natapos na, ay walang iba kung hindi ang ating taong bayan. At kasama naman natin ngayon, isa rin sa mga analyst mula sa IBP at spokesperson ng IBP, Attorney Trixie Angeles. Attorney Trixie, ano pong nagiging usap-usapin ng IBP ngayon at patapos na ang impeachment trial? Kung ako tatanungin, actually, oh my God, what a relief. Kasi matindi din ang pressure dun sa legal profession. Nakita natin forefront, center stage talaga mga abogado dito. And not to forget, abogado din yung akusado. So, naging parang, maraming points na pagdidibatihan dito ang profesyon. Hindi nga kumukulang ang number of opinions dito. Gaya nga ng sinabi nila, kung 5 yung abogado sa isang kwarto, 7 yung opinion na makukuha mo . So, in this case, it's also a relief kasi parang it's also time na nararamdaman din namin, even within the profession, yung divisions na nagiging resulta ng pag-iibang opinion dito sa trial na ito. Attorney Trixie, sa tingin mo ba itong nangyaring paglilitis, marami kasi yung mga first, yung mga batas na nagbabanggaan at yung mga hindi pa nangyayari, mga walang jurisprudence, ang tawag nyo ng mga abogado. Sa tingin nyo ba, sa mga ganitong pagkakataon ay mas palalakasin pa ang practice ng inyong profesyon? Well, hopefully, nakikita rin natin kasi yung appreciation ng taong bayan dun sa profesyon namin. Meron, of course, nakakatakot yung word na palusot, So, pero, gayon pa man, nakita rin ng taong bayan kung paano ang isang trial. Nakita nila na hindi ganun kasimple magtanggal ng isang tao na nakahawak ng isang mataas na tungkulin sa gobyerno. Gayon pa man din, meron din tayong mga nakikita na kung merong political will, mapapaandar natin ang sistema ng katarungan ng maayos. So, in that sense, hopefully, tumaas din ang standard ng pag-practice ng legal profession dito kasi nakikita natin that particularly, may mga abogado na nag-shine dito. And we know that they shone because preparado sila at may natural talent for connecting to the people. So, tumaas talaga. And these are young lawyers, Ito na yung parang the second wave of very good lawyers who practice in our country. Pero, Attorney Trixie, nasabi daw nila na impeachment daw is an archaic practice in governments. At may usually daw ang ginagamit na lang dito ay judicial proceeding or whichever para matanggal sa pwesto ang isang tao sa gobyerno.
We will hold you to that. Pagdating And ng the break, senators. punta muna tayo sa Senate Session Hall para sa Day 44 ng impeachment trial. Ito na po ang pinakamahalagang bahagi nitong impeachment trial, ang pagdidesisyon ng mga senator judges. Kaya tunghayan po natin at pakinggan kung paano nila ipapaliwanag ang kanilang boto. Ito po ay isang historic event para sa ating bayan. Tunghayan po natin Day 44, May 29, 2012. Okay, General Hunt. The continuation of the impeachment trial of the Honorable Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Manuel Manny Villar. Almighty Father, in Psalm 58 you asked, "Do you rulers indeed speak justly? Do you judge uprightly among men?" Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Higit namin kailangan ito ngayon, habang ginagampanan ang aming mga tungkulin bilang hukom sa paglilitis na ito. Salamat, Panginoon, sa makasaysayang araw na itidakda ninyo upang tuldukan ang paglilitis na ito. Ito ang katapusan, ngunit ito rin ang simula. Simula ng panibagong gawain para sa inyong mga lingkod. Ano man ang hatol, tulungan ninyo makausad ang aming bansa na dala-dala ang bagong pag-asa na inyong ipinangako. Tulungan po ninyo kami sa aming tunay na gawain na matulungan ang mga walang trabaho, ang mga nagugutom, ang mga maralita, at ang mga nangangarap. Basbasan mo po kami na sa pag-unlad ng aming demokrasya ay ang pag-usad rin ng aming ekonomiya. Mahaginan mo po kami ng iyong karunungan at pangunawa. Ikaw ang magsilbing gabay at ilaw sa pagbuo ng aming desisyon. Mangibabaw nawa ang respeto sa bawat isa. Mangibabaw nawa ang paggalang. Mangibabaw nawa ang katarungan. At higit sa lahat, mangibabaw nawa ang tama. Pinapanalangin namin, O Diyos, na manaig ang mga testigong nagsasabi ng totoo, manaig ang mga testimonyang walang bahid ng kasinungalingan, at higit sa lahat, manaig ang katotohanan sa lahat ng ito. Give unto us the strength of discernment to choose what is right and honorable, as guided by our conscience and steered by your divine will. As you said, finally, consummatum est. To God be the glory. Amen. Amen. The Secretary will now please call the roll. The Honorable Senator Judges Angara, Arroyo, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Pia, Defensor Santiago, Direlon, Estrada, Escudero, Gingona, Honasan, Lacson, Lapid, Ligarda, Marcos, Osmeña, Pangilinan, Pimentel, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, the Senate President.
With 23 senator judges present, the presiding officer declares the presence of a quorum. Majority Floor Leader. Mr. President, may I ask the Sergeant at Arms to make the proclamation? The Sergeant at Arms is directed to make the proclamation. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Chief Justice Renato C. Corona. Majority Floor Leader. Mr. President, I move that we dispense with the reading of the May 28, 2012 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and consider the same as approved. Is there any objection? There being none, the May 28, 2012 Journal of the Senate sitting as an impeachment court is hereby approved. The Secretary will please call the case before the Senate acting and sitting as an impeachment court.